At libu-libong pamilya naman ang nawalan ng tirahan sa Eastern Visayas matapos manalasa ang bagyong Yolanda nitong nakalipas na buwan ng Nobyembre. Personal na binisita ng aming kasamang si Ria Fernandez ang Tacloban City at Tanawan sa Leyte upang alamin ang kalagayan ng mga bunk houses para sa mga ating mga kababayan doon. Narito ang kanyang report. It's concrete, beautiful houses. Yan ang siguradong sagot ni Maria Hobson Lagman, Executive Assistant for Shelter ng City Housing and Community Development Office mula sa lokal na pamahalaan ng Tacloban City. Nang tanungin ko siya sa klase ng mga permanent houses na paglilipatan ng ating mga kababayang nawala ng tirahan dahil sa bagyong Yolanda. Sa kasalukuyan, mahigit 5,000 pamilya sa Tacloban City ang naninirahan sa temporary shelters na nasa high-risk areas at nasa 1,000 naman ang nasa bunk houses pa. Nakatakdang lumipat ang mga ito sa permanent shelters sa bisa na rin ng tulong ng pamahalaan at mga NGOs, habang inako naman ng National Housing Authority ang site development. Pagtitiyak ni Lagman, ligtas at batay sa geohazard mapping ang mga lugar kung saan itatayo ang mga bahay. May mga 10,000 rin daw ang magmamigrate sa norte mula sa coastal barangays. We're moving people up north because based on the hazard mapping that Tacloban has done for tsunami, for storm surge, for liquefaction, for earthquake, and 5 hazards, ito ang talagang safe, the place that we saw. And then based on the master plan of the city, we'll be moving like 10 to 14,000 families up north. We are building an uptown. Yeah, this is downtown, we're building an uptown. It's a township. Kaugnay nito, agad ding nagpalabas ng ordinansa ang lokal na pamahalaan upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente nito pagdating sa mga lugar kung saan maninirahan. Immediately, we enacted the ordinance for the no-dwelling zone. But it's not the no-build zone. It's the 40-meter no-dwelling zone. Then, nakita namin kasi is, if you build it like what the first proposed na no-build zone, wala matitira sa atin sa city. The problem right now is it's not the distance. It's the elevation. Yeah. So, it's not the 40 meter kasi kung mababa ka pa rin, aabutan ka kahit ano kalayo eh. So if you're elevated, which they're proposing na should be at least 5 meters from the highest point ng sea level, that's the safest now. Sa Tanawan, Leyte naman, bumisita ako sa isang permanent housing site sa kolaborasyon ng Tanawan Government, NHA at Gawad Kalinga. Isa lamang ang site sa mga housing projects na sinisikap tapusin ng lokal na pamahalaan upang mabigyan ng mga disenteng tahanan ang mga residente doon. The municipality has a projection of giving out 1,500 shelters, permanent shelters to 1,500 families. Yes. In this site, ilan po? This is 380. So sa ngayon, on build pa po kasi yung ibang units. So bali, ang present ngayon is less than 100 Less than 100 families. Sa aking pahayag kay Dipas Bienvenido, Community President, ibinahagi nito ang patakaran sa site bago nila formal na maangkin ang kanilang mga tirahan. Walang libreng bahay na pinamimigay ang GK. Yun ang unang ipinaliwanag nila. Ngayon, makakabahay kayo na kinakailangan na hindi kayo gagastos, pero pag papawisan ninyo. You have to work more or less 1,500 hours ang kukumplituhin ninyo na oras bago kayo makalabas dito. Pero ano talaga dito, ang kinakailangan lang na require na makakabahay ka dito, ang narinig ko nun ay sabi 90 lang. Pagka nakakuha ka ng 90, meron ka ng unit. Ang Tacloban at Tanawan, ilan lang sa mga bayang nakakitaan ko ng positibong pagbabago lalo na sa pabahay. Ngunit patuloy pa rin ang panawagan nila maging ng iba pang mga lugar na naapektuhan ng bagyong Yolanda sa ating tulong upang mas maging mabilis ang kanilang pagbangon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.